Welcome back mga par. Uwi na. At syempre pag uwi na, alam nyo na bike tayo mga par. Pero this time dito tayo dadaan sa may EDSA mga par. So check natin kung ano na nga ba ang estado ng bike lane dito sa EDSA, no? Especially nung naglabas ng pahayag ang MMDA na uhulihin na lahat ng mga motorista na gagamit ng bicycle lane. So tingnan natin kung ano na itsura ng bike lane. Let's go! Okay, so dito tayo sa may part ng Corinthian Garden, no? Dito sa area na to may barikada, no? Masasabi kong talagang kahit papano protected yung mga siklista na gagamit ng bike lane dito sa area to, no? Sa may gate 4 ng Corinthian Garden. Dito nagsisimula magsipasukan yung mga motorista sa bike lane. Ayan. Kita nyo naman, oh, walang daya, ha? Diba? Ayan, kitang kita. Nakakalungkot, no, na talagang willing silang mag-risk na mahuli ng MMDA para lang sa pangsariling ewan ko ba, no? Pero mga par, no, heads up lang, no, according to sa nabasa ko sa news, which is yung CNN. So ang multa ng paggamit ng bike lane, no, para sa mga nakamotor is 1,000 pesos. So imagine mo yun kung mahuhuli ka, no, dahil lang gusto mong mauna, ayaw mo magtiis, gusto mo mauna, ayan, mahuli ka, 1,000 pesos. Medyo mabigat din yun para sa mga minimum wage earner, no? Sana naman magbago na tayo mga par. Huwag na nating ugaliin yung gumawa ng bawal. Didikit na no? Ate, naka, baka matamba ka ng MMDA dyan. Huwag ka dyan. So isang napansin lang ni Otich nyo mga par, no? Simula kanina wala pa akong nakikitang MMDA except doon sa loob ng Ortigas. Pero pagdating sa EDSA wala mga par. Wala pa tayo nakikita, no? Hindi ko alam kung bakit, pero dapat pagka gantong oras mas visible sila kasi rush hour to Alright, so Q-Mart na tayo mga par. Ayan, medyo nagkakaroon na ulit ng congestion. Nasasakop na ulit yung bike lane ng mga nakamotor. Useless yung naging pahayag ng MMDA na uhulihin nila lahat ng mga motor sa bike lane dahil wala namang bantay. Yun lang mga par, medyo may pagkadugyot yung par. Nakita nyo naman yung basura nakatambak, nagsasabaw na. Tapos may mga illegal vendor doon sa may kanto mismo. At eto yung bike lane masasakop na ng kotse dahil magtutuling dito. So, walang option yung mga nakamotor at saka nakakotse kundi talaga gumilid. So maiintindihan natin dito sa part na to, no, dahil talaga nga namang kailangan nyo magsiksikan. Alright, so andito na tayo sa East Ave mga par. Opya, opya. Opya, opya, opya. Opya, opya. Opya, 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 opya. Opya, opya, opya. Opya, opya. Opya, opya. At papasok tayo sa isang portal mga par. Ayan o, ha? Hop, 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 hop. Portal to mga par. Ito ang tawag dito portal ng parking lot at pila ng tricycle yan. O, ha? This is along East Avenue mga par. O, ha? Panis. Yung bike lane, instant parking lot mga par. At instant toda mga par, terminal ng mga tricycle. So shout out sa MMDA na nakakasakop dito, no mga par. Tangina, magtrabaho naman kayo. Sayang ang mga taxes namin sa inyo, no? So naisip ko
dito na ako tatawid sa overpass na to. Bubuhatin ko na lang yung bike ko. Dahil sa flyover ng Luzon, for sure traffic yun. And then yung mga susunod na overpass naman, stairway to heaven mga paro. Kaya dito na lang tayo tatawid. Para ka-counterflow na lang tayo sa kabila. Woo! Alright, so tulak bike tayo. Meron namang parang pwedeng gulungan yung bike mo, kaya lang masyadong stiff. Kaya parang mas okay kung bubuhatin ko na lang. Oo nga. Alright, so nakatawid na tayo sa kabila. Ito, counterflow na lang tayo. Kahit pa paano, okay naman mag-counterflow dito kasi maluwag naman ang bike lane dito sa may Commonwealth. So, Luzon Avenue na tayo mga par. So, andito na tayo sa pinaka walang kwentang barangay sa Quezon City, no? Alam nyo kung bakit? Ayan, tingnan nyo naman. Mahina sa implementation ng batas ang barangay na to, no? May kita nyo, yung bike lane ginawang parking lot, terminal, yung sidewalk ginawang tindahan, diba? Ayos na ayos. Alright, so papasok na tayo ng subdivision. Yun, so home sweet home na tayo mga par. Ligtas tayong nakauwi. Thank you Lord. Woo!